Good day mga kalikha! Sa video na ito ay tuturo ko kung paano mag-install ng drifter o brake at shifter combined gamit ang oil friction shifter at cable management na din. Ito nga pala ang mga tools at equipments na gagamitin natin. Phillips screw, iba't ibang Allen wrenches, electrical tape, velcro snaps o velcro tapes. Ito improvised body wrap ko lang to. Pwede rin kayo gumamit ng drop bar tape. Syempre, ito na yung bar tape. At sa caliper brake, itong Meroka gamit ko. Parang Shimano 105 to. So magkaibang size niyan. Yung maiksi sa likod, yung mahaba sa harap. Ito pang likod, yung mahaba pang harap. Siyempre, kailangan natin ng brake lever, pang drop bar. At yung oil friction shifter na i-convert natin sa drifter mamaya. Bago ang lahat, bibigyan ko kayo ng kaalaman sa difference ng shifter cable housing at sa brake cable housing. Para sa shifter cable housing, ganito ang itsura niya. Stranded. Yan, maraming strands ng wire kayong makikita. Next naman, para sa brake cable housing, spiral naman ang paggagawa. Ganyan, nakapaikot or parang pilipit ang itsura niya. Nasa kaliwa para sa shifter cable housing at nasa kanan para sa brake cable housing. Yan ang difference nila. Magandang malaman nyo rin to kung magpapagawa kayo sa bike shop or bibili kayo sa Shopee at Lazada para ma-check nyo mabuti kung tama ang binigay sa inyo. Ito naman ang para sa mismong cable. Ang nasa baba o sa kaliwa ay ang shifter cable at ang nasa taas o sa kanan ay ang para sa brake cable. Mas fine at mas manipis ang para sa shifter cable at mas makapal naman para sa brake cable. Likha, simulan na natin ang pag-install. Sa left lever ay kinabit ko na siya. Parang ituturo ko na lang sa inyo yung sa right. Halos same lang din naman sila ng proseso. Mas maiksi nga lang itong para sa left lever dahil sa front ang brake nito. Ito yung brake para sa right lever. Dito natin siya ikakabit. Bago lahat, luluwagan muna natin itong lock niya gamit ang Allen wrench. Pag binuksan niyo yung lever, meron yung bolt sa loob. Diyan siya luluwagan, pa-clockwise. Pag naluwagan niyo na or naalis na yung holder or lock, pwede niyo na siyang ilagay sa drop bar. Sukatin niyo lang kung hanggang saan siya ka-level ng kabilang lever. Then saka niyo ibalik yung brake lever dun sa lock at ipitan ng Allen wrench. Pwede nyo rin iangat ang brake lever hood para mas madali nyo siya makita kung pantay na. Bago nyo higpitan ng todo, try nyo munang i-grip at para malaman nyo kung hanggang saan yung preferred nyong height. Pwede rin kayong gumamit ng medida o anumang panukat para makasiguro kayo na pantay silang dalawa. Ngayon, para sa cable management, ilinya na natin siya sa drop bar. Kadalasan,
nasa ilalim ng drop bar siya nilalagay. Then, i-secure niya siya gamit ng electrical tape. Mahalaga lang dito, hindi masyadong sobrang bend ang cable or pilipit or naiipit para mas smooth na nakakadalo yung cable sa loob ng cable housing. Ito na, para sa drifter setup, itong oil friction shifter ang gamit ko. Mas classic, minimalist, at budget friendly ang setup na ito. Ang dali lang din niyang gamitin at mas fine ang pag-control mo sa pag-shift compare sa index type. Pero pwede nyo rin gamitin yun kung yun ang gusto nyo. Madali lang din ang maintenance nito dahil wala siyang masyadong mechanism. Sobrang basic lang. Halos same lang din kung paano natin install yung brake lever. Directly sa baba lang mismo ng lever para easy access siya. Ilagay na natin ng screw. Lock lang yan gamit ng Phillips screwdriver. I-plesto nyo lang ng tama kung saan kayo komportable. Sa akin, sa harap mismo para magmukhang drifter or STI. Yan, then i-test nyo kung gumagana siya. I-route na natin ang cable sa body ng frame. Aralin nyo na rin mabuti kung saan nyo papadaan at pati yung haba ng cable na gagamitin nyo. Kung okay na kayo sa position ng shifter nyo, i-route nyo na yung cable nyo sa drop bar papuntang frame. Then i-secure nyo na gamit ang electrical tape. Install na natin ang caliper brakes. Unahin natin ang front. Itong may mahabang lock ay para sa fork. Ilisin natin yung nut gamit ang Allen wrench. And then, yan ipapasok natin sa likuran. Tapos, yung caliper brake sa harap, dapat may spacer. Na yun yung tatama doon sa pinaka-fork nyo. Ganito ang dapat maging itsura niya. Then, higpitan nyo na lang ng Allen wrench. Higpitan nyo muna ng kamay hanggang sa kaya nyo. And then, i-align nyo na lang mabuti yung caliper. Dapat yung pinaka-brake shoe niya ay align doon sa dalawang rim magkabilaan. Kung okay na, saka nyo nahigpitan ng todo. Then i-test nyo kung lalapat yung brake shoe doon sa mismong brake line. I-align nyo lang gamit ang Allen wrench. Pwede nyo rin lagyan ng oil yung pinaka pivot nya o yung spring. Iwasan nyo lang malagyan yung rim at brake shoe dahil mawawalan kayo ng preno. Ngayon, pwede na natin inkabit yung pinaka cable nya doon sa caliper. Sundan nyo lang to kung paano siya kinakabit. Pag naipasok nyo na yung cable doon sa mismong pinakalock nya, then manual yung pigain yung caliper habang hinahatak nyo yung cable bago nyo ilock. Tamang hatak lang sa cable at tamang higpit lang din sa lock. Yun, pwede nyo buhulin yung excess cable para walang nakasayad. May adjuster din pala yan para sa preference nyo. Then sunod na natin yung sa rear. Same lang din siya ng proseso. Mas maiksi nga lang yung pinakalock nito dahil mas maliit lang din yung pagkakabitan yan sa frame. Ang bilis ko kumilos, no? Kagaya kanina, pagpantay nyo lang din ang distance ng brake shoe sa left at right rim.
Pwede na rin natin i-route ang cable para sa caliper sa likod. Pareho rin ang proseso gaya dun sa front caliper. Parehong bilis ng kilos din dapat. Yun, try natin kung gumagana. Ayos. At panghuli, ang routing ng cable ng shifter. Ang pinakadulo ng cable, ipapasok nyo lang sa barrel na nakikita nyo sa likuran. Ganyan. Tapos, papasok niya naman doon sa pinakalock niya sa ilalim. Make sure lang na nakatodo sa first gear yung shifter nyo at nakahatak na rin ng todo yung cable. Dahil kapag hindi magiging accurate ang shifting nito. So ayan, atake natin mabuti yung cable pababa bago natin ilak ng todo. Gamit ng pliers or wrench. Then ibuhol nyo lang ang excess cable. Pag nakasecured na, i-test natin kung gagana ang shifter. Try natin sa first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, hanggang graduate na to. Ngayon, para sa bar tape, ako, style ko, nilalagyan ko ng electrical tape ang pabaligtad ang drop bar. Pwede ding double-sided tape para hindi gumagalaw ang bar tape kung nakakabit na. Sa kabilang dulo ng bar tape, yung may makapal na part, mag-iwan tayo ng mga half inch to 1 inch. Pinipasok natin paloob ang excess part para ipitin ng bar end plug para maging malinis tignan. Tapos, ang tamang pag-wrap ay dapat palabas. Kung nasa kanan, dapat pakanan din ang ikot. At dapat may overlap din at least half inch. Pagdating dun sa part ng may screw ng shifter, dapat matakpan din natin to para malinis tignan. Pero make sure na merong room din para makakilos yung shifter. Parang ganyan. Pag okay na, continue lang ang pag-wrap paakyat ng drop bar. Make sure din na nakaangat ang brake lever hood para ma-wrap nyo ang pinakalooban nito. Technique ko, nilalagyan ko muna ng padding sa may palm part para hindi masakit sa kamay. Gamit ng rubber hand grip na ginapit ko galing di sa bike. At saka ko tuloy babalutin ng bar tape. Continue lang ang pag-wrap hanggang maabot ang dulo nito. Tapos, i-secure nyo ng electrical tape. Bali ganito ang magiging itsura niya. Then, pwede nyo nang ibaba yung hood para mas malinis tignan. Left side naman, pareho rin ang proseso. Pakaliwa naman ang pag-wrap ng bar tape. Mas madali na nga lang balutin to dahil wala nang shifter. O diba, nagkamali pa. Make sure nyo lang din na pantay ang pagkakarap nyo ng bar tape sa magkabilaang side. Nice! Mukhang road bike na talaga.
Para mas maging malinis ang cable management natin, ibabody wrap ko naman siya. Gamit itong synthetic leather na ginawa ko lang din. Ito na rin magiging color accent ng bike ko. Then i-secure natin ng electrical tape ang magkabilang dulo. Additional na lang din itong velcro snaps para hindi matanggal yung electrical tape. Dahil madalas na nagagalaw yung part na to. At para na rin maging matibay. Pwede rin kayong gumamit ng hose clamp. Kaso, mahirap din mag-alis at kabit. Kaya itong velcro snaps na lang talaga ang gagamitin ko. Mas mura at matibay din naman. Subok ko naman yan. Sa 2 taong gamit ko to. At ayan, tapos na natin ang conversion ng fixie to road bike. Nagkabit din pala ako ng velcro snaps dito sa bar tip. Teka, wala pa palang upuan. Ito na. 25.4 na lang pala ang seat post ko. Kaya gumamit ako ng extender para maging 27.2. Nakasukat ng frame ko. Yan. Ipapasok nyo lang din to sa seat tube. Saka nyo ipasok yung seat post at higpitan ito gamit ang Allen wrench. Ito pala yung dating gamit kong saddle. Okay pa naman siya, kaso masakit sa puwet lalo na sa long rides. Kaya nagpalit ako ng big butt saddle ng Rock Bros. Sobrang komportable nito at may shock absorber pa siya. Ang kapal ng memory foam at ang lapad din ng upuan. May singawan pa siya sa puwet. Ayan, halos 1 dangkal ang lapad niya. Compare mo dun sa luma ko. At dito na nagtatapos ang conversion natin ng fixie to road bike. Sinimulan ko pala ito gawin nung pandemic. Sa mahigit 2 taon, okay naman ang performance niya. Kaya subok ko na ito bago ko ituro sa inyo. Ito na yung pinakamurang setup na naisip ko na maganda rin ang quality at maganda rin ang itsura na halos magagamit nyo pa rin lahat ng paborito nyong fixie parts. Hindi madali ang buhay, pero walang mahirap sa taong gusto matuto at may tiwala sa proseso. Hanggang sa muli, ako si Christian, likha na!